Inirereklamo ng mga residente ng sitio Kalingak sa barangay Bungyao sa Buanga City ang umuusok na bahagi ng lupa sa kanilang lugar. May masangsang na amoy ang usok. Mahigit 30 pamilya na raw ang apektado niyan. Ayon sa ilang residente, nagdudulot ito ng sakit ng ulo at pagsusuka. Mahigit 1 linggo na ang usok mula sa lupa. Sa inisyal na pagsusuri ng DENR Environmental Management Bureau, nakita ng sulfur ang lupang pinanggagalingan ng usok. Pinayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask at iwasang kumuha ng tubig sa ilog na posibleng kontaminado na. Nakipag-ugnayan na ang barangay official sa lokal na pamahalaan, Mines and Geosciences Bureau at sa FIVOS. Ginagsa ng mga Katoliko ang pagsisimula ng simbang gabi o Misa de Gallo sa ilang simbahan. Gaya sa Quiapo Church sa Maynila, napuno na ang loob ng simbahan kaya napilitan ng ibang Katoliko na sa labas ng simbahan makinig ng misa. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, hindi pinapasok sa compound ang mga sasakyan dahil sa inasahang dagsa ng mga magsisimba. Isinagawa rin ng ilang pamilya ang tradisyon na tinatawag na bangaw o pagparada papuntang simbahan ng Three Wise Men. Marami rin ang dumalo sa misa sa Pilgrim Center ng Basilica del Santo Niño. Dagsa rin ang mga nagsimba sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Tinatayang nasa 2,000 ang dumalo. Sa Lipa, Batangas, ramdam rin ang dami ng mga nagsisimba sa San Sebastian Cathedral. Sa labas ito napuno rin ng mga nagsisimbang pamilya at magbabarkada. Matapos ang misa, patok sa mga nagsimba ang puto bumbong. Sa Tagkawayan, Quezon, napuno rin ng mga Katoliko ang Our Lady of Lourdes Parish Church. Hindi nila alintana ang malamig na panahon. Ramdam na rin ang Kapaskuhan sa Vatican City. May giant Christmas tree na sa St. Peter's Square at bukas na rin ang tradisyonal na Belen doon. Kinamanghaan ng tradisyonal na Belen ay dinisenyo ng isang diocese sa Southern Italy. Ang higanting Christmas tree naman may sukat na 25 meters at mula sa Northern Italy. Instant Christmas feels ang dala niyan sa mga turista at debotong naroroon. Masisilayan sa gitna ng parke ang mga nasabing Christmas display hanggang sa January 11. Mga kapuso, present o absent ba kayo sa day 1 ng simbang gabi? Sabi kasi ng ilan, matutupad daw ang mga kahilingan kapag nakumpleto ang 9 na gabi. Ang kapusong netizens, kaya natin ano-ano ang ipinagdarasal sa Misa de Gallo. Ang isa sa mga nangungunang comments ay good health, gaya ni na Annalyn Diniega at Shuni Perez. Ganyan din ang manifestation ni Mommy Renee, pero ang health, samahan raw ng wealth. Oy, gusto ko yan. Oo nga, si Ann Sherry Quinto naman, prayers daw ang kaligtasan ng mister na si Julius sa araw-araw na biyahe. May halong mystery naman ang sabi ni Jean Bolaquinya na to be selected. Good luck kung ano man yan. Mga kapuso, makisali rin sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali at YouScoop. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos niyang makasalpukan ang isang bus sa Zamboanga City. Base sa investigasyon, binabaybay ng 2 sasakyan ang magkabilang linya ng National Highway sa Barangay Mercedes nang magkasalubong at magbanggaan. Nadala pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Inaalam pa ng pulisya kung nakainom ang biktima. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng bus na nasa kustudiya ng pulisya. Mas mapapabilis at mapapaganda ang biyahe ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Binuksan na kasi ang mga upgrades sa facilities. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Rafi, pinasinayaan ng Pangulo ang pagbubukas ng mga upgrades sa facilities ng NAIA Terminal 3. Kasama si First Lady Liza Marcos, ipinakita ni new NAIA Infra Corporation President Ramon S. ang bagong Tambayan Filipino Food Hall, Mezzanine Food Hall, ang Dignitaries Lounge at ang Electronic Immigration Gate. Nakausap ng Pangulo ang mga bagong dating na OFWs na gumamit ng e-gates at nagpahayag ng kanilang pagkatuwa sa mabilis na immigration process. Sa kanyang tulumpati, sinabi ng Pangulo na 20 seconds na lang ang magiging processing time ng arriving passengers gamit ang mga sinasabing e-gate.
mapapabilis at mapapaganaan niya ang experience ng pagdating ng mga passenger sa paliparan na importante dahil ito ang usually ang first experience at yung last experience ng mga turista sa Pilipinas. Hindi lamang ito usaping infrastructure ayon sa Pangulo, kundi malasakit na rin para sa mga bibisita sa bansa at mga Pilipino na parating at paalis ng kanilang bayan. Kung maayos niya ang sistema, natural lang na efficiency follows at ang kasunod nito ang pagtaas naman ng public trust sa gobyerno. So clear rin daw ang better services ng airport sa sakripisyo ng mga OFW at mga balikbayan. Sa ginawang pag-upgrade ng immigration facilities, target ng NNIC na lagyan ng kabuang total ng 78 immigration e-gates sa Terminal 1 and 3 kung saan may mga international flights. Ayon kay NNIC President Ramon, ang aabot sa 51.7 million passengers ang dumadaan sa Terminal 1 and 3 mula nang sila nag-take over na isang taon na ang nakalilipas at napansin ang 3% increase daw sa usage ng mga paliparan. Ayon din naman sa DOT, mahalaga na maganda ang mga airport at facilities dahil ito ang shape or ito ang magbubuo ng perception ng mga turista sa imahe nito sa Pilipinas. Isa't kalahating milyong turista daw ang naitala noong nakarang taon na dumaan sa ating mga paliparan. Ukol naman sa balikbayan boxes na naipit sa customs, matagal na itong issue, inanunsyo ng Pangulo na simula ngayong araw, simulan na ng Bureau of Customs ang pag-release at distribute ng tinatayang 130,000 na mga naipit na balikbayan boxes sa Bureau of Customs. Ito mga balikbayan box na deemed abandoned ng BOC dahil hindi nabayaran ng lokal na distributor at service providers ang pagpaparelease nito sa customs. At yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Mainit na balita, iniimbestigahan ng Philippine National Police ang ulat na nanggaling sa Pilipinas sa mga suspect sa mass shooting sa Bondi Beach sa Australia. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration para sa investigasyon. Batay sa ulat ng Reuters, sinabi ng Australian Police na nagpunta sa Pilipinas sa mga suspect at iniimbestigahan pa ang pakay ng biyahe nila rito. Nakita ng Australian Police sa sasakyan ng mga suspect ang dalawang homemade na Islamic State flags. Ayon sa Reuters, mag-ama ang dalawang suspect na kumitil sa buhay ng 15 tao. Nasawi ang ama sa engkwentro habang critical naman sa ospital ang anak. May meet and greet with fans ang PBB Celebrity Collab Edition 4th Big Placers AZ Martinez at River Joseph o Asver. Warm welcome ang sinalubong ng fans sa Asver sa kanilang meet-up kahapon. Green ang motif ng venue na signature color ng Team Asver. Nakatanggap naman sina AZ at River ng gifts at heartwarming messages. Happy and thankful naman ang Asver sa overwhelming support. Kaya naman, game silang nag-duet at nakipag-group picture with fans. Abangan din ang Asver sa upcoming TV series na Secrets of Hotel 88 na collaboration project ng GMA at ABS-CBN. Sabi nga ng old saying, birds of the same feather flock together. Ganyan ang pinatunayan ng magkakatrabaho sa Makati City. Kasama sina Aliana Gamboa sa mga nakijoin sa trend na exchange gift na something embarrassing. Ang resulta ng palitan, filled with love, as in pang-love. Konektado kasi ang mga regalo nila sa paglalaba. May palangga na upuan, hanger at may alambre pa na pwedeng gawing sampayan. Labahan starter pack. Pwede pang maglinis after niyan dahil may brush at duster. Hirit ng ilang netizens, perfect choices ang gift para sa mga trentahin. 3.3 million views na ang video. Trending! At sa mga 40.